Sa criminal law, may mga mahahalagang prinsipyo na nagsisiguro na ang mga batas ay naipapatupad ng equal at makatarungan. Anyways, meron itong tatlong pangunahing characteristics. Ito ay ang generality, territoriality, at prospectivity. Ang mga characteristics na ito ang nagtatakda kung sino ang saklaw ng batas, saan dapat ito ipinatutupad, at kailan ito epektibo. Mahalagang maunawaan ang mga ito para maunawaan kung paano ba gumagana ang batas sa ating bansa. Magandang araw po mga ma'am at sir, welcome back to my channel. Our topic for today is about the three main characteristics of criminal law. And before we get started, let's roll out the intro. Hello ma'am and sir, welcome to RCJ4 TV. Dito sa channel na may pinasimpleng paliwanag pagdating sa mga bagay ng kriminalidad, teorya, batas at iba pa. Kaya kung ganito ang hanap mo, ay mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa tuwing may bago akong uploads, so di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Okay, let's start to generality. Generality. Under this characteristic, dapat ang batas ay pantay-pantay na ina-apply sa lahat ng tao na nasa loob ng teritoryo kung saan umiiral ang batas. Walang pinipiling estado, lahi, o nasyonalidad. Kaya lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas. Example, kapag ang isang dayuhang turista at isang lokal na mamamayan na nahuling nagnanakaw sa lugar na sakop ng Pilipinas, sila ay parehong papatawan ng parehong batas at parusa, anuman ang kanilang nasyonalidad o katayuan. Sa halimbawa natin sa generality, ipinapakita kung paano pantay-pantay ang aplikasyon ng batas na walang pinapaboran o pinapahirapan batay sa estado o lahi. Next is, ang territoriality. Ang characteristic ng batas na ito ay ina-apply lamang sa mga kilos na naganap sa loob ng nasasakupan ng bansa. Anyways, ang jurisdiction ng isang bansa ay limitado at may mga hangganan, kaya hindi pwedeng magkabisa ang batas para sa mga krimen na naganap sa labas ng isang bansa. Halimbawa, kung ang isang Pilipino ay gumawa ng krimen habang nasa ibang bansa, ito ay hindi nasakop ng batas ng Pilipinas dahil naganap ito sa labas ng bansa. Sa ating halimbawa ng territoriality, makikita ang limitation ng jurisdiction ng batas na pinoprotektahan nito ang mga tao sa loob ng bansa at ipinapakita ang paggalang sa soberanya ng ibang bansa. Pangalawang halimbawa, sa ilalim pa rin ng territoriality. Halimbawa, si Dangle Cubalin, isang Pilipinong turista, ay nakagawa ng pagnanakaw sa loob ng jurisdiction ng Japan. Sumakatuwid ay naganap ang krimen sa teritoryo ng Japan, kaya ang batas ng Japan ang magpapatupad ng parusa kay Dangle Cubalin at hindi ang batas ng Pilipinas. Ganito ang paliwanag dyan mga ma'am at sir. Ang prinsipyong territoriality ay ina-apply lamang sa mga krimeng naganap sa loob ng nasasakupang teritoryo ng isang bansa. Anyways, kahit Pilipino si Dangle Cubalin, kapag nakagawa siya ng krimen sa ibang bansa, hindi pwedeng gamitin ang batas ng Pilipinas para hatulan ito dahil sa ibang bansa at ibang jurisdiction siya nakagawa ng krimen. And lastly, ang prospectivity. Under this law characteristic ay hindi maaaring ipatupad ang mga batas kriminal ng pabalik-balik or sabihin na lang nating retroactive. Sa prospective principle kasi, ang isang masamang gawain ay ituturing lamang na krimen kapag nakalagay na ito sa batas. Halimbawa, kaso ni Onel de Guzman na gumawa ng tinatawag na I Love You virus na isang uri ng computer virus na sumira sa napakaraming computer data ng mundo. Gumana ang batas ng prospectivity sa kasong ito noon kasi noong gumawa siya ng I Love You virus, year 2000, ay wala pa ang E-Commerce Act na nagde-define sa mga acts ng pagsira ng computer system. Kaya ibig sabihin, wala pang batas na nagpaparusa at tumutukoy sa ginawa ni Onel de Guzman. Sa ilalim ng law of prospectivity, ang batas ay hindi pwedeng ipatupad sa mga nangyari na bago pa ito nagawan ng batas. Kaya kahit may batas na ngayon tungkol sa cybercrime, hindi ito pwedeng gamitin para parusahan si Onel de Guzman dahil wala pang batas noon na tumutukoy sa ginawa niya dati. Kaya hindi pwedeng balikan ang kaso niya gamit ang bagong batas na ipinatupad pagkatapos ng pangyayari. Anyways, ang tatlong pangunahing katangian ng batas na ating napag-usapan ay ang mga pundasyon ng makatarungan at maayos na sistema ng batas at ng hustisya. Sinisigurado nito na maibigay sa lahat ang pantay na pagtrato sa harap ng batas. Mahalagang maunawaan ng bawat mamamayan, pati na rin ng mga legal professional,
ang mga principle na ito upang mas maintindihan kung paano gumagana at nagpoprotekta ang batas sa karapatan at kaayusan ng lipunan. Gaya nga ng nabanggit na natin kanina, ang mga katangiang ito ay nagsisiguro ng equal, makatarungan, at consistent na pagpapatupad ng batas sa loob ng bansa. At dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa tatlong pangunahing katangian ng criminal law. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Kung oo, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, at share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page para palagi kitang manotify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat po ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.